Maliwanag po mga kaibigan. Anong sabi ni Bato? Nakakapanghinayang hindi dapat tinanggal itong si Digong dahil napakaganda at napakalaking tulong ang mga ibibigay nitong kaalaman pagdating ho sa national security. Pagdating sa proteksyon ng ating bansa, in one word, national security ay napakaganda at napakagaling ni Digong kasama ang kanyang anak. Kaya't ang laking panghihinayang ho nitong ni Bato sa pagtanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito ho bilang membro ng National Security Council. Nako ho! Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi ho itong mga kaibigan. Senador Bato, iyanong laking panghihinayang sa pagtanggal bilang membro ng National Security Council itong mag-ama, Digong at Sara Duterte. Naku po, sabi nga ni Bato, napakalaki ng may tutulong ni Digong ni Sara Duterte sa ating Republika ng Pilipinas pagdating sa usapin ng security ng ating bansa. National Security Council. Napakalaki daw ang may tutulong. Iyan ang malaking panghihinayang ni Bato na isiniwalat. At nagtatanong siya, bakit tinanggal ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Kung hindi daw ito tinanggal, ay napakaganda ng takbo ng ating bansa. Naku po, ay patawa ito. At mayroon pang mas matindi. Mga kaibigan, iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Nako po, ay heto na naman si Bato. Biglang lumitaw itong si Bato ho na may daladalang balita, may daladalang panghihinayang. This is sana napakaganda daw ng takbo sana ng national security natin kung hindi tinanggal itong si Sara Duterte at itong si Digong. Ayon kay Bato, reaksyon. Gusto ko munang hingin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo na kakulangan sa ating Republika ng Pilipinas para manungkulan at pagpapalaganap ng magandang security, protektahan ng ating bansa? Itong mag-amang ito, si Digong at si Sara. Nandiyan po ang comment section. Pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Shout out po sa lahat. Ito at ibabahagi ko po sa inyo. Convening the National Security Council with the Vice President around. So, tinanggal nila. Discretion nila yan. Hindi naman yan nakalagay sa konstitusyon natin. Talagang andyan yung Vice President. So, ayaw niyang nila. So, they can do everything. The Chief Executive has the power to reorganize all the departments and the offices under the executive branch. Oo. And I think if we go back... Yan ang kasagutan ni Bato ho. Ha? Kita nyo ho, mayroon siyang mga explanation na siya lang ang nakakaintindi. Ha? Ito, ang susunod, mga mahal kong taga-subaybay, mas matindi ang ating matutuklasan dahil siya ay nanghihinayang dito kay Digong at kay Sara Duterte. Parang kanta nga lang nanghihinayang. Also, I mean, you would remember this. Former President Rodrigo Duterte also removed Vice President Leni Robredo from the NSC, right? Or meron? Correct. Tinanggal ba? Parang gano'n na, parang tinanggal. So, it's entirely at the discretion of the President kung sino mo
paano nila i-compose, reorganize ang NSC. So nothing new. Nothing new, nothing new. Ang ko lang dyan, ang sayang lang is yung former presidents tinanggal nila. Yung vice president, Oo. Yeah. nagawa niya. Kita nyo? Nanghihinayang si Bato. Nakakapanghinayang na kung bakit tinanggal itong si Digong bilang membro ng National Security Council. Napakaganda at malaking tulong daw sa ating Republika ng Pilipinas itong si Digong, itong si Sara Duterte sa usapin ng national security, sa usapin ng pagprotekta ng taong bayan, sa usapin ng pagprotekta ng ating teritoryo at Republika ng Pilipinas. Aba, nasaan ang kukuti mo, Bato? May pagganyan-ganyan ka ba? Hindi yata pinag-aaralan nito ang mga sasabihin niya. Ito po ay actual interview na kay Ma'am Karen Davila. Ma'am Karen Davila, ipahintulot ang paggamit to ng inyong video clips. Suportahan po natin yan si Ma'am Karen Davila. Shoutout sa iyo. Ituloy po natin at magbibigay tayo ng ma'am, public opinion komentaryo pagkatapos po nito. Noon, di ba? In the case of Vice President Leni Robredo. But yung former presidents, I don't know kung nagawa niya noon because pagdating kasi sa security aspect, napaka-valuable yung inputs na pwedeng ibigay ng mga former presidents sa sitting president to the current president. Napaka-valuable advice. Former president. Yung mga former presidents. Very valuable yung inputs na maibigay nila sa National Security Council na mapakinabangan ng current president, yung sitting president. Yes. Okay. Talaga. Okay, and I'd like to clarify. Woo! Natatawa lang ako eh. Harap-harap ang lukuhan to eh. Di ba? Maliwanag po mga kaibigan. Anong sabi ni Bato? Nakakapanghinayang hindi dapat tinanggal itong si Digong dahil napakaganda at napakalaking tulong ang mga ibibigay nitong kaalaman pagdating ho sa national security. Pagdating sa proteksyon ng ating bansa, pagdating sa proteksyon ng Republika ng Pilipinas, pagdating sa proteksyon ng ibang teritoryo katulad ng West Philippine Sea. Basta, in one word, national security ay napakaganda at napakagaling ni Digong kasama ang kanyang anak. Kaya't ang laking panghihinayang ho nitong ni Bato sa pagtanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito ho bilang membro ng National Security Council. Nako ho, nananaginip ka ng gising Bato. Saan ka kumukuha dito ng anumang ikagaganda at malaking tulong? Sandali ho, isa pa. Baka may makuha pa tayong impormasyon. I'd like to clarify that former President Leni Robredo was not ordered or she was not removed from the NSC per se, but she was asked not to attend any of the cabinet meetings. Do you remember that? Oo, pero gano'n na rin yung... Gano'n na rin yun, di ba? Para sa inyo. Parang na rin tinanggal ka in effect, kahit na walang dokumento nagtanggal sa'yo. Sinadvisan ka, gano'n na rin ang effect noon. They don't want you there. They don't want you there sa National Security Council for whatever reasons. Medyo mahaba po yung interview na yan. Mga kaibigan, mali kong ibinahay ko lang po sa inyo yung ibang highlight at nabanggit nga rin po diyan. Malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba nitong si Leni Robredo, ang dating Vice Presidente, at itong si Sara Duterte. Kaya huwag mong paghambingin, Bato. Si dating Presidente, dating Vice Presidente Leni Robredo noon ay ginagampanan ang kanyang trabaho kahit inaalipusta, kahit ginagago ni Digong. Ginagampanan ang kanyang tamang trabaho at nasa tama siyang pag-iisip. Ba't itaktakbo sa kukutin mo, Bato, itong si Sara Duterte kahit anong gandang pakita ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, tinatarato siya bilang isang
Vice Presidente, ba't ang supli nitong si Sara Duterte ay isang parang asong ulol na hindi makatao? Eh, pangita naman. Di po ba, mga kaibigan? Ha? Ngayon, no, sasabihin ni Bato na nakakapanghinayang itong si Digong at itong si Sara Duterte dahil tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos bilang membro ng National Security Council. Samantalang malaki ang kakayanan. Malaki ang maitutulong sa proteksyon ito, sa security sa ating bansa at pagprotekta. Na yan ay pawang kasinungalingan ang mga sinasabi mo ba to? Bakit pinotektahan ba tayo sa West Philippine Sea? Kayo pa mismo, Digong, kasama ka't kasagot ka ba to? Ang nanggugulo sa Republika ng Pilipinas. Magkakasangkot kayo. Sara, Digong, Bato at iba pang mga alipores nyo. Magkakasangkot kayo sa paggulo sa Republika ng Pilipinas. Paano nyo sasabihin na malaki ang may tutulong at may kakayanan itong si Digong, si Sara Duterte para sa pagpapalaganap ng national security, ng magandang national security at pagprotekta sa ating bansa? Kalukuhan yan, kaululan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Kinulan tayo sa oras. Isang like ko sa video na ito. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Alapakan.